Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa hapong ito at patuloy tayong pupurihin ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, kasampalatayaan sa araw na ito. At welcome po sa mga kapatiran at sa ating mga bisita sa hapong ito. May konting announcement lang po regarding sa ating nalalapit na family camp sa this coming April. Naway patuloy nating ipanalangin na magkaroon ng pag-iingat sa mga dadalo doon at nawa ang ating Panginoong si Kristo ang maitaas, mapapurihan sa araw na iyon. May maikli lamang po akong share sa Book of John. John 17 verse 34. Kung masamahan niyo po ako. 17:34. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Salamat po sa salita ng ating Panginoon Diyos na pinakita ang dalawang mahalagang bagay na sinabi ni Jesus tungkol sa pagmamahal natin sa isa't isa. Una, na malalaman ng lahat ng tao na tayo ay kanyang mga alagad kung tayo ay magmamahalan sa isa't isa. John 13 verse 34. Ikalawa, ang ating pakikipag-isa sa Kanya ay magpapaalam sa mundo na ipinadala siya ng Diyos sa sanlibutan. Alam ni Jesus na ang mundong ito ay puno ng galit, alitan, at tunggalian. Subalit ito ang higit na dahilan kung bakit dapat kailangang unahin ang mahalin ang ibang tao sa parehong pagmamahal na mayroon ang Diyos para sa atin. Ang pagmamahal sa kapwa ay maglalantad sa daigdig sa dakila at maibigan Diyos na unang nagmahal sa atin. Mga ilang taon pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, sumulat si Apostol Juan ng 3 maikling liham sa mga tagasunod ni Jesus. At sa kanyang unang liham, naglaan siya ng panahon para kausapin sila kung paano magmahal. At kung bakit ito mahalaga, sinulat ni Juan, ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Kung mahal tayo ng Diyos, dapat din nating mahalin ang isa't isa. Tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Mababasa po natin yan sa 1 John 4:20. Wala nang ibang paraan, nilinaw ni Juan, na ang pag-ibig natin sa isa't isa ay patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Kaya kung sabihin nating mahal natin ang Diyos, dapat nakatalaga tayo sa pagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Habang pinagninilayan po natin ang mga talata ngayon, tanungin ang iyong sarili, mayroon bang isang tao na na kailangan kong pakitaan ng pagmamahal ngayon? Mayroon ba akong kailangang patawarin? Sa anong mga paraan ko mamahalin ang aking mga kapatid kay Jesus? Yan po ang mga katanungan. Sige po, tayo po ay tumayong lahat at ating awitin ang unang himno.
Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito na inyong ipinagkaloob na kami ay pagsamba, purihin ang iyong pangalan o Panginoong Jesus sa hapong ito. Salamat Panginoon sa inyong patnubay, biyaya at pagbibigay sa amin ng kasigasigan sa aming mga puso at isipan na kayo'y mapapurihan sa araw na ito at kayo ang maitaas sa aming mga buhay. Panginoon, humihingi po kami ng pakumbabaan sa aming mga sarili, sa aming isipan. Bigyan niyo po kami ng kababaan loob, Panginoon, upang kayo ang maitaas kay mga purihan sa oras nito at sa araw-araw na aming pamumuhay. Lord, tulungan niyo po kami. Kami po ay mahina, O Panginoon. Bigyan niyo po ng kaliwanagan ng aming puso at isipan sa pagtanggap ng inyong banal na salita na maihayag ngayong hapong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito'y maispamuhay po namin sa araw-araw na aming pamumuhay sa mundong aming ginagalawan. Batid niyo po, Panginoon, ang karumihan at ang kasamaan ng mundong ito na aming kinagagalawan. Subalit dahil po sa inyong biyaya, sa inyong pagkubkob ng inyong kamay sa aming mga buhay, Panginoon, kayo po ang nagbibigay ng kaligtasan, kayo nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso upang maihayag po namin ng may kabutihan sa pang-araw-araw na iyong pamumuhay. Lord, tulungan niyo po ang magpapahayag na inyong salita sa hapong ito, si Brother Jake. Nawa Panginoon ay kayo magbigay sa kanya ng katalinuhan at kasigasigan na maipakita at maihayag ang inyong banal na salita na may katotohanan, O Panginoon. Tulungan niyo po ang mga kalalakihan din tatayo sa scripture reading pang maihayag ang inyong banal na salita na may katotohanan, O Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami sa hapong ito. Naway patuloy niyo kaming bigyan ng pangunawa sa aming mga puso. Kayo ang makita sa oras na ito. 2-3 nagkakatipon sa inyong pangalan, O Panginoon, kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Ito po ay aming samot dalangin sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Awitin po natin ang ating pangalawang himno at hintayin po natin ang ating scripture reader.
Buksan po natin. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Mateo, Kabanata 23, mga talata 13 hanggang 30. Matthew chapter 23 verses 13 hanggang 39. Matthew 23 verses 13 hanggang 39. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok at ang mga pumapasok ay hindi ninyo pinapayagang makapasok. Kahabag-habag kayo, mga eskriba, mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng balo at inyong dinadahilan ang mahahabang panalangin, kaya't tatanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nilalakbay ninyo ang dagat at ang lupa upang magkaroon ng isang mahihikayat. At kung siya'y nahikayat na, ay ginagawa ninyo siyang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa inyong mga sarili. Kahabag-habag kayo, mga bulag, na taga-akay, na nagsasabi, kung ipinanumpa ninuman ang templo, ay wala iyong kabuluhan, ngunit kung ipanumpa ninuman ang ginto ng templo, siya ay may pananagutan. Kayong mga mangmang at mga bulag, alin ba ang higit na dakila, ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? At sinasabi ninyo, kung ipanumpa ninuman ang dambana, ay wala iyong kabuluhan, ngunit kung ipanumpa ninuman ang handog na nasa ibabaw nito, siya ay may pananagutan. Kayong mga bulag, sapagkat alin ba ang higit na dakila, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya't ang gumagamit sa dambana sa pagsumpa ay nanunumpa dito at sa lahat ng mga bagay na nasa ibabaw nito. At ang gumagamit sa templo sa pagsumpa ay nanunumpa dito at sa kanya na tumatahan sa loob nito. Ang gumagamit sa langit sa pagsumpa ay nanunumpa sa trono ng Diyos at sa kanya na nakaupo doon. Kahabag-habag kayo, mga ekskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena, ng anis, at ng kumino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. Kayong mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo.
Kahabag-habag kayo, mga ekskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. Kahabag-habag kayo, mga ekskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto na mga patay at na lahat ng uri ng karumihan. Gayon din naman kayo na nasa labas ay mistulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga ekskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at pinapalamutian ninyo ang mga bantayog ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung nabuhay sana kami sa mga araw ng aming mga ninuno, hindi kami makikibahagi sa kanila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo'y nagpapatotoo na rin laban sa inyong sarili na kayo'y mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang, kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makakatakas sa kahatulan sa impyerno? Kaya't narito, nagsusugo ako sa inyo ng mga propeta, ng mga pantas, at ng mga ekskriba, na ang iba sa kanila'y inyong papatayin at ipapako sa krus, at ang iba namay inyong hahagupitin sa inyong mga sinagoga at inyong uusigin sa bayan-bayan. Upang mapasa inyong lahat ang matuwid na dugo na dumanak sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ni Abel na matuwid hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na inyong pinaslang sa pagitan ng templo at ng dambana. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya. Makailang ulit kong ninanais na tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw ninyo. Masdan ninyo ang inyong bahay at iniiwan sa inyong wasak. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na mula ngayon ay hindi na ninyo ako makikita hanggang hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa matapat na pagkabasa ng inyong salita. Nakita namin Panginoon kung paano binatikos ng aming Panginoong Hesukristo ang mga skriba at pariseo dahil sa kanilang hypocrisy na mukhang righteous pero corrupt sa loob. Nakita namin kung paano niya tinulugsa yung kanilang pride at gayon din yung kanilang legalism, at kung paano kayo tumangis sa Jerusalem dahil ayaw nilang tumalima sa inyong
pag-uutos at napakita nito, Panginoon, na hindi lamang panlabas na relihiyon yung hanap nyo, kundi isang tunay na puso na sumusunod sa kanyang utos, sa inyong utos, Panginoon. Naway isuriin namin yung bawat isa. May we examine ourselves, gayon din yung aming mga bisita na makita nila yung katotohanan sa redemptive work of our Lord Jesus Christ at sila'y lumapit habang may pagkakataon pa. Nilalapit din po namin yung mga bagay patuon sa aming iglesia. Dinadalangin namin yung aming pastor na si Pastor Jay na naroon sa MCBC ngayon. Naway punuin niyo po ng biyaya yung kanyang pagstay sa lugar na iyon upang siya ay ma-lead as he leads this flock dito sa PRBC. Gayon din na may grant godly wisdom sa kanya as he observe yung mga best practices doon sa iglesia na naroon. Gayon din na pinapanalangin namin yung mga upcoming events ng aming church. We pray for the family camp this April na may maging venture ito upang i-encourage yung isa't isa at gayon din na mapaalalahanan sa inyong kabutihan at katapatan sa Reformed community dito sa aming bansa. We also pray for the Pastors' Conference this coming May na aming daduluhan sa Tagum City. Naway maging maayos po ang lahat at kasangkapanin nyo ito upang dagdagan ng kaalaman yung mga pastor and even Lord na ito'y ma-apply sa kanilang mga iglesia. At gayon din na kami nananalangin para sa napipinto naming paglipat kung inyong loloobin. Matagal na po namin pinapanalangin at patungkol sa aming church lot and building. Naway maging maayos po ang lahat ng pag-uusap at nagpapasalamat kami sa mga oportunidad na inyong binuksan. Naway maging smooth po ang lahat ng proseso at gayon din na kami magtiwala na kayo ang may akda ng lahat ng bagay na ito. Suportahan namin ang mga desisyon ng aming mga office bearers. We also pray sa mga gawain namin sa kay Suyo kung inyong mamarapatin na ito'y magpatuloy this coming June at gayon din sa rehabilitation facility Bible study na kung mamarapatin ay magsisimula this coming April. Naway maging channel of blessing ang bagay na ito. Magligtas po kayo sa kalagitnaan ng mga pangangaral ng inyong salita at naway pangaral ng matapat ang inyong ebanghelyo. We also pray sa mga salamat sa mga bisita na inyong dinala ngayong hapon na ito. Gabayan nyo kami sa lahat ng aming mga gagawin at nawa ay magiging mabangong samyo sa inyong harapan yung aming pag-worship. We also pray sa ministry of the word sa aming mga mahal sa buhay na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo. May you drive them closer to you, makita nila ang pangangailangan nila for a personal Savior. Even sa aming weekly prayer meeting, nagpapasalamat kami sa patuloy niyong pagsustain sa gawain na ito, and may you also help each and every one na hindi maliitin ang pagkakataon for us to gather together in prayer, to also declare yung aming dependence sa inyo. At ito'y kami ay hindi lamang lumago sa attendance, gayon din sa pananalangin, even sa aming mga personal na buhay. And kinukomit din po namin sa inyo ang pangangaral ng salita ngayong hapon. Naway tulungan niyo po ang mga ngaral, and even Lord sa mga ordained office bearers namin na sila rin ay lumago sa wisdom, sa discernment, at gabayan niyo si Pastor Jay as he leads our flock. Maraming salamat pong muli. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po lahat ay tumayo at ating awitin ang ating ikatlong himno habang binibigay po natin ating mga kaloob.
Magandang hapon po ulit sa bawat isa sa atin at ngayong hapon po ay magsisimula po tayo ng bagong or panibagong series at pag-aaral ng salita ng Diyos. Natapos na po natin yung series natin sa Ezra 3 months ago. Sa Old Testament po yon. At last week naman po ay natapos naman natin yung ating series sa New Testament sa aklat ng Philemon. So ngayon po, babalik po ulit tayo sa Old Testament at itutuloy po natin ang ating pag-aaral na umiikot sa tema ng restoration at rebuilding. Ito po yung series natin sa Ezra at Nehemiah that we coined as the rebuilding books. So again, originally sa Hebrew Bible ay iisang or sa early Hebrew manuscripts ay iisa lamang po yung aklat ng Ezra at aklat ng Nehemiah. Ezra lamang po yung tawag noon, isang libro lang siya. Pero naniniwala kasi yung mga ibang Bible scholars na although hindi si Ezra yung sumulat ng lahat, kasi kung makikita natin, babasahin natin yung Ezra at saka Nehemiah, iba't ibang point of view. Yung first half ng Ezra, parang third person perspective, and then yung second half ng Ezra, sinulat ni Ezra, and then itong Nehemiah, sinulat ni Nehemiah yung first half, and then parang may third point person na naman on the latter part of Nehemiah. Pero since daw si Ezra ay priest at scribe, he has access sa mga historical manuscripts or sa historical archives at siya daw yung nag-collate ng mga ito. And others believe na yung memoirs ni Nehemiah ay inedit din ni Ezra. So gayon pa man, malinaw yung isang bagay na iisa ang tema ng Ezra at Nehemiah. And these are two closely connected books in the Old Testament that tell us about the return of God's people at yung kanilang pagsisikap na i-rebuild muli ang Jerusalem. Hindi lamang po physically, kundi spiritual din. At sa ngayon ay sisimulan na natin yung aklat ng Nehemiah. At kung yung Ezra ay nakatuon sa rebuilding of the temple, ang Nehemiah naman ay nakatuon saan? Nakatuon naman to sa rebuilding the walls or rebuilding of the walls, pagre-rebuild nung pader. So titingnan natin yan maya-maya. Sa oras na to, samahan niyo po ako sa unang kapitulo ng aklat ng Nehemiah. Kung may hawak po tayong Biblia, makibuklat po tayo sa Nehemiah chapter 1. At babasahin po natin ang buong chapter mula sa English Standard Version. And we read Nehemiah chapter 1 verses 1 to 11. Verse 1, Now it happened in the month of Chislev in the 20th year, as I was in Susa, the citadel, that Hanani, one of my brothers, came with certain men from Judah, and I asked them concerning the Jews who escaped, who had survived the exile, and concerning Jerusalem. And they said to me, The remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates are destroyed by fire. Verse 4, As soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before the God of heaven. And I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant, that I now pray before you day and night for the people of Israel, your servants, confessing the sins of the people of Israel, which we have sinned against you. Even I and my father's house have sinned. Verse 7, We have acted very corruptly against you and have not kept the commandments, the statutes, and the rules that you commanded your servant Moses. Remember the word that you commanded your servant Moses, saying, If you are unfaithful, I will scatter you among the peoples, but if you return to me and keep my commandments and do them, though your outcasts are in the uttermost parts of heaven, from there I will gather them and bring them to the place that I have chosen to make my name dwell there. They are your servants and your people, whom you have redeemed by your great power and by your strong hand. Last verse, O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight to fear your name, and give success to your servant today, and grant him mercy in the sight of this man. Now I was cupbearer to the king.
Manalangin po muna tayo at hilingin ng tulong ng Panginoon. Panginoon naming dakila, salamat sa inyong salita na patuloy na nagpapaalala sa amin sa maraming bagay. Naway, tulungan niyo po kami as we study your word. We are weak at i-guide niyo po kami sa lahat ng aming pag-aaral. Ilayo niyo kami sa anumang kamalian, and may Christ be magnified sa hapong ito. Maraming salamat. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So magsisimula po tayo sa isang kwento. So marahil ay familiar yung ilan sa inyo sa kwento ng The Pursuit of Happiness. Ito po ay base sa tunay na buhay ni Chris Gardner. Isa siyang sa pelikula to, I think mga college days ko, 2006. Pero si Chris Gardner ay isa pong tatay. Wala siyang trabaho, wala siyang pera, at dumating sa punto na wala rin silang matitirhan. Kasama niya pa yung anak niya na maliit, kung naaalala niyo yung movie. So natutulog sila sa mga public restrooms, natutulog sila sa shelters, minsan kung saan lang sila makahanap ng matutulugan. Pero ito yung nakakagulat na kahit ganun yung sitwasyon nila, they are homeless, hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi naman agad na bago yung buhay ni Chris Gardner. Walang instant na breakthrough. Pero may naunang nagbago. Ano yung unang nagbago sa kanya? Nagbago yung puso niya, nagbago yung determination niya, nagbago yung mindset niya. At dahil doon, unti-unti pong sumunod yung pagbabago sa buhay niya. He eventually built his own company and became a philanthropist. Kaya masabi natin sa illustration na ito na before yung life ni Chris Gardner, before his life was rebuilt, his resolve was already strong. At ganito rin yung makikita natin sa Nehemiah 1. Hindi nagsimula yung kwento sa output agad. Hindi nagsimula yung kwento sa agad na pagtatayo ng pader. Kasi sabi nga natin kanina, ang Nehemiah ay nakafocus sa pagre-rebuild ng walls ng Jerusalem. So hindi agad doon nagsimula. Hindi rin agad nagsimula sa plano or strategy. Saan nagsimula? Nagsimula sa pagkilos ng Diyos sa puso ni Nehemiah. Isang pusong na-burden, isang pusong nadurog, at isang pusong lumapit sa Diyos sa panalangin. At dito natin makikita na dito nagsisimula ang tunay na restoration. Kaya yung pamagat ng ating pag-aaral ngayong hapong ito ay the beginning of restoration, or the beginning of restoration, or ang simula ng pagbabago at pagpapanumbalik. Mga kapatid, bago tayo pumasok sa mismong laman ng Nehemiah 1, kailangan muna nating makita yung bigger na picture. Dahil yung chapter na ito, hindi lang to isolated story. Ito ay bahagi ng mas malaking kwento ng redemption, ng restoration, at ng covenant faithfulness ng Panginoon. At sa pag-aaral natin ngayon, makikita natin yung tatlong mahalagang katotohanan sa pagsisimula ng restoration. Tatlong B para mas madali po nating matandaan. Unang punto, burdened. Pangalawang punto, broken. At pangatlong punto, besieged. So again, burdened, broken, and besieged. And we will see all these based sa account ni Nehemiah. Pero ngayon, sino ba tong si Nehemiah? Siya yung name bearer ng aklat na to. Sino ba si Nehemiah? Ayon sa Nehemiah 1:11, dun sa latter part, pinaka last na sentence, siya ay isang cup-bearer to the king. So nung panahon na to, yung hari ay si King Artaxerxes I, at yung pagiging cup-bearer, siguro kung titingnan lang natin yung etymology as a cup-bearer, parang tagahawak lang ng cup, di ba, ng king. Pero ano ba tong position na to? Hindi ito simpleng position lamang. Sa Persian court, yung pagiging cupbearer ay isang mataas at sensitibong tungkulin. Bakit sensitibong tungkulin? Dahil hindi lang siya tagapag-abot ng inumin. Siya ay isang trusted na advisor, at kung titingnan natin, meron po siyang direct access sa hari. May impluwensya siya sa mga desisyon dahil nga madalas niyang nakakadaong palad yung hari
So in a sense, may influence din siya sa mga political decisions. And yung kanyang duty ay maglingkod sa king. Part ng trabaho niya yung maghanda at mag-abot ng wine o inumin. Ito yung mga nakikita natin sa mga sa mga movies kapag may hari, di ba, parang nakatayo dun sa gilid, tapos siya yung nag-aabot ng wine. Pero ayun yung ginagawa niya. Pero hindi lang yun. Ang gawain niya rin, kailangan niyang titikman yung inumin para matiyak na walang lason yung ibibigay niya sa king. So makikita natin na malapit siya sa hari sa araw-araw, kahit sa mga pribadong sandali. Ibig sabihin din, dahil siya ngayon nag-aabot, titikman niya kung may lason ba tong wine bago niya iaabot sa king, na itong position na to is a highly trusted na role. Dahil yung isang pagkakamali lang, let's say hindi niya chinek, he has to make sure na safe itong iinumin or kakainin ng king. So isang pagkakamali lamang, maaaring magbuwis ng buhay yung king. And again, highly trusted role because a mistake could be fatal. So, pero sa kabila ng kanyang posisyon, may isang mahalagang katotohanan din tayo na makikita na si Nehemiah, during this time, wala po siya sa Jerusalem. Nasaan siya? Komportable yung buhay niya at nasa secure siya na lugar. Komportable at secure yung buhay niya. Siya ay nasa Susa. Makikita natin dyan sa ating binasa sa first two verses kung nasan siya at anong time niya na-receive itong report na ito. So siya ay nasa Susa, ito yung capital ng Persia during winter, parang ito yung winter residence ng hari, yung Susa. And then laman kasi natin sa Ezra na kapag summer residence nila yung Ecbatana, doon nakita, 'di ba, yung hinanap yung decree ni Cyrus nung napag-aralan natin sa Ezra. Pero ang pinopoint natin is that malayo sa problema si Nehemiah. Malayo siya sa kaguluhan, malayo siya sa kahirapan ng kanyang bayan. At pwede niyang sabihin na hindi naman ako apektado dyan. O pwede niyang sabihin na maayos naman yung buhay ko dito sa Susa as a cupbearer ng king. At pwede niya rin sabihin na hayaan na lang natin sila doon. Pero hindi yon ang nangyari. And we go to this turning point. Sa puntong ito, hindi nagsimula yung pagkilos ng Diyos sa Jerusalem. Nagsimula ito sa puso ni Nehemiah, a picture of salvation. Paano magiging picture yan ng salvation, Brother Jake? Parang nag-report lang naman si Hanani, nag-react lang si Nehemiah. That's what we will find out today. At mula sa puntong iyon, makita natin yung tatlong mahalagang yugto ng simula ng restoration. Una, burdened heart. Pangalawa, broken spirit. And then pangatlo, beseeching in prayer. Unang punto po, burdened. And we talk about a burdened heart. Yung setting po again ng aklat na ito ay pagkatapos ng exile ng Israel. Kung naaalala natin, dahil ito sa patuloy na kasalanan ng bayan ng Israel. Ano yung mga kasalanan na yon? Idolatry, rebellion, covenant breaking. Kaya hinayaan ng Diyos na maging captive sila ng Babylon. At ayun, kung babalikan natin sa 2 Kings 25:21, sabi doon, so Judah was taken into exile out of its land. Pero hindi po doon natapos yung kwento. Dahil ang Diyos ay hindi lamang po Diyos ng judgment, pero Diyos din siya ng restoration. Sa paglipas po ng panahon, ginamit yung Persian Empire, Cyrus the Great, nag-create siya ng decree para payagan uli na makabalik itong mga tao, yung mga Hudyo sa kanilang bayan sa Jerusalem. Kaya nagkaroon ng tatlong waves ng return. Unang return sa panahon ni Zerubbabel. Dito yung napag-aralan natin, na-build yung altar at saka na-build yung templo. Pangalawa, yung sa panahon ni Ezra. Ito yung second wave na ibalik naman yung spiritual teaching at law. At ngayon, sa panahon ni Nehemiah, ang focus ay rebuilding the walls of Jerusalem. So timeline-wise, yung Nehemiah ay naganap around 445 BC, around 10 to 15 years after ng Ezra. So makikita natin, kahit may progress na dahil may templo na 'di ba? May altar na, may templo na, naibalik na yung teaching, may returning people na, pero hindi pa kumpleto
ang restoration. Bakit? Kasi the walls of Jerusalem ay wasak pa rin. Sa panahon natin ngayon, parang hindi na big deal tong mga walls o pader ng isang bayan, di ba? Diyan nga sa Manila, merong intramuros, ibig sabihin ng intramuros, within the walls, inside the walls. Pero sa panahon ni Nehemiah, ang pader, ibig sabihin, even on those times, mahalaga yung wall. Pero sa panahon din ni Nehemiah, ang pader ay parang ayan na yung counterpart ng security system ngayong panahon na to. Parang siya na, ayan na yung police force, parang national identity na yan, dignity ng isang bayan. At ito yung makikita natin na dun sa ancient world, dun sa panahon nila, yung pader ay hindi lamang po ito structure. Ito ay simbolo ng protection, simbolo ng identity, at simbolo ng dignity at security ng bayan. Kaya kapag sinabing sira ang pader, ibig sabihin, expose ang lungsod. Ibig sabihin, vulnerable ang mga tao, wala silang protection at may kahihiyan or shame ang bayan, lalo sa bayan ng Israel. Bakit lalo sa bayan ng Israel? Because these walls, itong pader na to, represented God's protection and blessing. And hindi lamang sinasuggest ng sirang walls or sirang pader that they were weak politically and militarily, sinasuggest din ng mga sirang walls that the people of Jerusalem had failed God. A reminder ng kanilang kasalanan. Kaya nasira itong bayan nila dahil sa pagsuway nila sa Panginoon. Kaya ito mismo yung mababasa natin. Totoo ba na shame to sa kanila? Sabi dun sa verse 3, kaya ito mismo yung mababasa natin sa report sa Nehemiah 1, verse 3. Sabi po doon, the remnant there is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down and its gates are destroyed by fire. So kahit may templo na, the people are still living in disgrace. Mga kapatid, hindi lang ito physical condition. Ito ay spiritual picture na nag-i-imply na ang bayan ng Diyos ay walang proteksyon, na ang bayan ng Diyos ay nasa kahihiyan dahil the people of Jerusalem failed their God. Mababasa natin yung chapter 1, nagsimula yan sa simpleng report, dumating si Hanani, which is generally regarded bilang kapatid ni Nehemiah kasi may ibang commentaries na parang lang daw yan, general term sa mga brothers noon. Pero nagbigay ng update si Hanani kay Nehemiah tungkol sa Jerusalem at doon may nagbago. Yung komportableng buhay ni Nehemiah ay nadagdag. At isa pa, bakit shame to sa bayan ng Israel? Kasi ito yung nakikita ng mga nasa labas. Yung wall ng Jerusalem ang nagre-representa sa bayan ng Jerusalem. So pag sira yan, ito yung nakikita ng mga tao sa labas. So sa Nehemiah 1:4, sabi po roon, as soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before the God of heaven. So mapapansin naman rin natin na walang plano, walang strategy, walang action steps agad. Ang unang nangyari ay Nehemiah was burdened to know that the walls are still broken. Ito yung pattern ng tunay na pagkilos ng Diyos. God starts by putting a burden into the heart of His servant. God begins His work by breaking our hearts for what breaks His, and that is sin. That broken wall is a picture of sin, is a picture of their sin. Again, sa Nehemiah 1:3-4, sinabi rin, as soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days. Mapapansin natin, hindi rin to casual na reaction, hindi to noted. He sat down, he wept, he mourned. Bakit? Dahil yung Jerusalem ay hindi lang to basta city. It represents God's name, it represents God's people and God's glory. So when Nehemiah heard the condition, parang sinasabi niya na hindi okay na ganito yung kalagayan ng bayan ng Diyos. At ito po yung simula ng tunay na restoration, a burdened heart. Hindi ito self-generated, hindi ito personality-driven, ito ay gawa ng Diyos.
At makikita natin yung parehong pattern sa buong scripture, even si Christ. Samahan niyo po ako sa Luke 19:41. Makikita natin doon, and this is after the triumphal entry. Sabi ni Christ, sabi doon, and when he drew near, referring to Christ, and saw the city, he wept over it. So si Jesucristo mismo umiyak and wept over Jerusalem dahil sa spiritual condition ng mga tao. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, we must feel the ruin of souls before we can be used to restore them. We must feel the ruin of souls before we can be used to restore them. Ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa pusong nakukonvict at nabiburden. Hindi lang nabiburden dahil sa problema. Hindi lang nakukonvict dahil sa problema, kundi sa kalagayan ng mga tao ng Diyos sa kanyang harapan. Hindi lang nakukonvict dahil sa consequences ng kasalanan, but because sin is shame in front of a lofty God. Ang tunay na pagbabago nagsisimula sa pusong nakukonvict at nabiburden. Hindi lang nabiburden dahil nahuli na at lumabas na ang kasalanan, but because sin displeases a holy God. Even sa ating mananampalataya, ito yung problema sa atin. Mabilis tayong makonvict, mabilis tayong mag-declare na nabiburden tayo, pero after ipakita sa atin ang problema, we have the tendency to be passive. And then after natin itong marahil, itong preaching na to, di ba? After marinig natin itong pagko-confront sa atin ng Panginoon, we go on to the usual routine ng buhay natin na parang hindi tayo kinonfront ng salita ng Diyos. Kaya hamon po sa atin, ano ba yung bumabagabag sa puso mo? Ano ba yung mga sirang walls na nakikita natin na kailangang ayusin? At isang katotohanan, kung walang burden, walang tunay na building at restoration. Pero mga kapatid, ang tunay na burden ay hindi lang rin emotional reaction. It is God placing His concern into our heart. Sabi nga ni John Calvin, God often lays upon His servants a holy concern that they may be stirred up to pray and act. Again, God often lays upon His servants a holy concern that they may be stirred up to pray and act. Ibig sabihin, ang burden ay hindi po aksidente. Hindi rin natin ito kagustuhan. Ito ay gawa ng Diyos. And ganito rin sa kaligtasan. Hindi ka naligtas dahil pinili mo lang. Hindi ka naligtas dahil may choice ka. Naligtas ka dahil may kumilos muna sa puso mo. Samahan niyo po ako sa Ezekiel 36 verse 26. Sabi po sa Ezekiel 36 verse 26, and I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. Hindi tayo nag-i-initiate. Diyos ang nauna. Ito ang tinatawag nating unconditional election. Sabi nga, snip ng 1689 London Baptist Confession of Faith natin sa 3.5, sabi po doon, those of mankind that are predestinated unto life, God hath chosen, not for anything in them, but of His merit-free grace and love. At again, dagdag pa ni Charles Spurgeon, I did not seek Him. No, I was not seeking Him, but He sought me. Mga kapatid, kung ikaw ay may burden para sa kasalanan, kung ikaw ay may concern sa kalwalhatian ng Diyos, hindi mo yan ginawa. Diyos ang gumawa niyan sa iyo. At mula sa isang pusong na burden, dadalhin ito ng Diyos sa susunod na yugto. Ayun yung sunod na punto natin. Hindi lang burden, kundi broken. Pangalawang punto, broken, and we observe a posture of brokenness and repentance. Mga kapatid, mula sa isang pusong na burden, hindi po doon nagtatapos ang gawain ng Diyos. Ang tunay na burden na galing sa Diyos ay hindi nananatili na aware ka lang, hindi nananatili sa awareness lamang. Dinadala niya ito sa mas malalim na yugto, which is brokenness. Dahil kung ang burden ay bigat sa puso, ang brokenness ay pagyuko ng puso sa harap ng Diyos. Ito yung may kita natin kay Nehemiah. Again, dun sa verse 4, as soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days. Hindi lang siya na burden, siya ay nadurog. He was broken because of sin.
Kung titignan natin yung language na ginamit, umupo siya, parang nawalan siya ng lakas, umiyak siya at nagluksa siya ng maraming araw. Hindi to panandalian lang, hindi lang to spur of the moment. Ito ay hindi simpleng emotional reaction lang, ito ay sustained brokenness before God. At kung lalaliman pa natin, makikita natin na yung problema ng Jerusalem ay hindi lang broken walls. Ang pagkasira ng pader ay sintomas lamang ng mas malalim na sakit. A broken covenant relationship with God. At paano nila i-restore yung relasyon nila sa Diyos? Ito yung historical at theological reality ng exile. Hindi sila basta natalo, hinatulan sila ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya inalaw ng Diyos na wasakin ng Babylon, na wasakin ni Nebuchadnezzar yung walls ng Jerusalem noon. Kaya sa panalangin ni Nehemiah sa verses 5 to 11, mapapansin natin na hindi rin siya nakafocus sa engineering problem like sa structure, na i-rebuild nyo naman yung wall, although nasa heart niya na gagawin niya yon. Pero hindi siya nakafocus sa mga engineering problem. Nakatuon siya sa covenant reality. Yung language niya ay malinaw na covenant language. Sabi sa verse 5, O Lord God of heaven, who keeps covenant and steadfast love, I confess the sins. Sabi sa verse 6, sabi rin sa verse 8, remember the word that you commanded your servant Moses. Ibig sabihin, malinaw kay Nehemiah, ang tunay na problema ay hindi pader, kundi kasalanan, and he confessed. At ang tunay na solusyon ay hindi construction, kundi ang biyaya ng Diyos. Kaya matapos siyang umiyak, pansinin natin, hindi siya agad gumawa ng plano. Anong ginawa niya? Nag-confess siya. Sabi doon sa 6 to 7, I confess the sins of the people of Israel. Even I and my father's house have sinned. We have acted very corruptly against you. Mga kapatid, napakalalim rin nitong bagay na ito. Hindi niya sinabi na sila ang may kasalanan. Hindi nila sinabi na kasalanan nila kung bakit ganun. Sa halip, sinabi niya, kami ang nagkasala, even I. Ito yung tunay na brokenness. He owns the sin, not just observes it. Hindi siya outsider, hindi siya critic, nakiki-identify siya sa kasalanan ng bayan ng Diyos. Ganito rin yung pattern sa buong kasulatan. Kung babalikan natin si Daniel, sabi niya sa Daniel 9:5, we have sinned and done wrong. Si Daniel isang matuwid na tao, pero nagsabi, we. Sabi ni John Calvin, we must not only accuse others, but acknowledge our own guilt before God. Mga kapatid, ito yung nawawala minsan sa atin. Madali po tayong makakita ng mali. Madali tayong makapoint out ng problema, pero mahirap sabihin na kasama ko dun. Mahirap sabihin na may bahagi ako sa problema. Mahirap sabihin na, Lord, ako rin ay nagkasala. And even sa Reformed theology, di ba, yung tunay na repentance ay hindi lang outward correction. Ito ay inward brokenness before a holy God. Sabi ni Jonathan Edwards, true religion in great part consists in holy affections. Ibig sabihin, hindi sapat yung tamang doctrine kung walang pusong nadudurog. Hindi sapat ang kaalaman kung walang humility at aplikasyon. Si Nehemiah, maayos yung theology niya, oo, pero higit pa doon, his heart was aligned with God's heart. Take note, hindi naman si Nehemiah ang sumira ng pader. Hindi rin naman siya yung dahilan ng exile, pero bakit siya umiiyak? Dahil kinikilala niya na bahagi siya ng bayan ng Diyos. Hindi siya spectator, hindi siya detached, he identifies with the brokenness. At parang isang bahay na let's say nasusunog, at habang nasusunog yung bahay, hindi ka naman magtatanong na sino ang may kasalanan or sino ang nag-iwan ng apoy on that situation. Di ba? Hindi, ayan yung una mong gagawin. Uunahin mong ayusin ang sitwasyon, ilalabas mo yung mga mahalagang gamit nyo, lalabas kayong pamilya para hindi kayo tarap sa sunog, at tatawag kayo ng bumbero. So ganun din sa church life. Kapag may problema, madaling maging critic. Bakit ganito yung nangyayari? Bakit mahina yung ministry? Bakit walang growth? Mga kapatid, let's be honest, mas madali ang mag-observe kesa mag-grieve. Mas madaling mag-criticize kesa mag-confess. Nawa hindi lang tayo tumitingin sa sirang pader,
hindi lang po tayo tumitingin sa sirang walls as if we are an outsider. Diba? Na parang tayo lang tumitingin dun sa wall ng Jerusalem. Sira yung wall na yan. May problema dun sa loob. Sana hindi tayo tumitingin as an outsider, sa sirang walls as an outsider. Nawa hindi lang tayo tumitingin sa sirang pader, sa sirang walls bilang isang magkakapatid kay Kristo. We should also identify that we are part of the people either building or breaking the walls. Parte tayo ng grupo na either sumisira or bumubuo ng pader. So how will restoration happen? Restoration includes identifying with the brokenness and confessing your sins. At ito ay larawan ng kaligtasan. Hindi tayo lumapit sa Diyos bilang mabuting tao, kundi bilang sirang tao na nangangailangan ng biyaya. At isang makapangyarihang katotohanan that God, again, restores not the proud but the broken. Sabi sa Psalm 51:17, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Sabi rin ni John Calvin, we are not received by God until we are emptied of all self-confidence. Again, it is a picture, it is also a picture of salvation. Kahit parang report lang yan, kahit parang response lang yan ni Nehemiah. Pero hindi lang burdened, hindi lang broken, but also beseeching in prayer, praying earnestly and pleading and holding on to the promise of the Lord. Ito yung pangatlong punto natin, beseech. Mga kapatid, mula sa pusong na burden, pangatlong punto na po tayo, at nadurog, yung natural na daloy nito ay hindi yan mananatiling tahimik. Hindi mananatili sa lungkot, hindi mananatili sa sariling pag-iisip lamang. It takes more than conviction. It takes more than a burden. Ang tunay na burden na galing sa Diyos, kapag ito ay nagbunga ng tunay na brokenness, ay dadalhin ang tao sa presensya ng Diyos sa panalangin. Kaya beseeching yung ginamit nating salita. Bakit hindi asking? Bakit beseeching yung ginamit nating words? Yung word sa third point, hindi lang para maging tugma siya sa letter B ng 3 points. Pero dahil ito mismo yung ginawa ni Nehemiah. Diba? Ang ibig sabihin ng beseeching, hindi lang simpleng paghingi. Ito ay earnest, desperate at taos-pusong pagsusumamo. Ito ay pagmamakaawa sa Diyos na may lalim, may bigat at may lubos na pagdepende sa Kanya. Ito yung makikita natin kay Nehemiah. Hindi lang siya nalungkot, hindi lang siya nadurog, lumapit siya sa Diyos ng buong puso. Sabi sa Nehemiah 1 verse 5, O Lord, God of heaven, the great and awesome God who keeps covenant and steadfast love. Dito natin makikita yung, in a sense, climax ng daloy nitong kabanatang pinag-aaralan natin. Mula sa burden, patungo sa brokenness, at ngayon ay sa beseeching prayer. Mahalaga ring tandaan niyo yung panalangin ni Nehemiah ay hindi po ito kaiba, hindi hiwalay sa kasaysayan ng Israel. Ang prayer niya, nakaugat sa covenant history ng Diyos at ng kanyang bayan. Kasi alam ni Nehemiah na ang exile ay hindi po yan aksidente. Kaya nangyari yan dahil niloob ng Diyos. Ito ay bunga sa paglabag ng Israel sa tipan ng Diyos. Pero alam din niya na ang pagbabalik at restoration ay bunga ng awa at katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Kaya sa likod ng prayer na to, na mababasa natin all throughout verses 5 to 11, ito ay katotohanan ng Deuteronomy 30 verses 1 to 3, kung saan pinangako ng Diyos na kapag ang kanyang bayan ay nagsisi at nagbalik loob sa kanya, siya ay maaawa at muling manunumbalik sa kanila. Kaya noong nanalangin si Nehemiah, hindi siya basta nagpakawala ng emotion, inangkin niya yung pangako ng Diyos sa kanyang salita. At mapapansin din natin mga kapatid na yung prayer ni Nehemiah hindi rin random. Ito ay theologically rich at God-centered. Kung hihimayin natin, mabilis lang, nagsimula siya sa adoration, nagsimula siya sa Diyos. Tinawag niya ang Panginoon na the great and awesome God sapagkat kilala niya ang Diyos bilang tapat, sovereign at covenant keeping. Pagkatapos ng adoration, andun yung confession. Pagkatapos nun, sabi niya sa Nehemiah 1 verse 6, even I and my father's house have sinned. Hindi siya lumapit bilang isang righteous observer. Lumapit siya bilang makasalanan na umaasa sa awa. And then pagtapos ng confession, dumating siya sa remembrance of God's promise. Ibig sabihin niya sa Nehemiah 1 verse 8, sabi niya doon, remember the word that you commanded your servant Moses. Hindi dahil nakakalimot ang Diyos, kundi dahil si Nehemiah ay kumakapit sa katapatan ng Diyos
sa kanila at sa kanyang mga tao. So napakaganda ng flow ng prayer na to. At dun sa huli, saka pa lang po dumating yung petition nung sabihin ni Nehemiah sa 1 verse 11 na, O Lord, give success to your servant today. Ibig sabihin, hindi siya agad humingi ng favor. Inilagay muna niya yung sarili niya sa tamang posture before God. Again, napakaganda ng flow ng prayer na to. Hindi niya pa inaayos ang pader. Wala pang start ng rebuilding ng wall. Hindi pa niya inaayos ang pader. Hindi pa nga siya umaalis ng Susa. Nandun pa rin siya kasama si King Artaxerxes I. Pero wala pa rin siyang hawak na konkretong plano. Pero may nangyayari na. God is already working in his heart through prayer. At doon natin makikita sa kanyang panalangin. At ito yung madalas nating nakakalimutan bago kumilos yung Diyos sa pamamagitan ng ating mga kamay. Kumikilos muna siya sa pamamagitan ng ating mga tuhod, that He lets us bow before He works in our hands. Si Nehemiah, labis siyang nasaktan sa kalagayan ng Jerusalem, pero hindi siya nanatili sa grief. Hindi siya umasa sa sarili niyang posisyon or kakayahan. Anong ginawa niya? Binuhos niya ang lahat sa Diyos. At mula sa panalangin na yon, unti-unting lilinaw yung direksyon, plano, at pagkilos na makikita natin sa mga susunod na chapter. So dito rin natin makikita yung mahalagang theological truth na pagkatapos ng confession, si Nehemiah ay nag-appeal sa Diyos, hindi base sa sarili niyang kakayahan, kundi base sa character at pangako ng Diyos. Ano ba yung character at pangako ng Diyos? Kaya nung sabihin niya, remember the word that gives success to your servant today, ang malinaw na ibig sabihin niya ay ito, hindi siya umaasa sa sarili niya, umaasa siya sa Diyos. At ganito rin ang ebanghelyo, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi tayo lumalapit sa Diyos base sa performance natin, kabutihan natin, or base sa self-worthiness natin. Lumalapit tayo base sa biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi sa Hebrews 4 verse 16, samahan niyo po ako, Hebrews 4:16, let us then with confidence draw near to the throne of grace. At masabi rin natin na tama yung sinabi ni Martin Luther that prayer is not overcoming God's reluctance but laying hold of His willingness. At dagdag pa sa Tyndale Life Application, when God's people pray, difficult decisions fall into proper perspective, and we will have a lot of difficult decisions, mga kapatid. And sabi doon, when God's people pray, difficult decisions fall into proper perspective and appropriate actions follow. Kaya yung panalangin ay hindi po to hadlang sa pagkilos. Ito ang naghahanda sa tamang pagkilos. Kaya iisipin nyo, let's say yung isang tao na may malubhang karamdaman, pwede siyang mag-research online tungkol sa sakit niya, pwede siyang self-medicate, pwede niyang i-deny yung kanyang kondisyon, pwede rin siyang magpanggap na walang problema, pero darating yung punto na maintindihan niya as the sickness progresses or the sickness worsen, na kailangan niya ng doktor. Diba? At kapag alam niyang malala yung kalagayan niya, hindi siya lalapit casually, lalapit siya ng may urgency, lalapit siya ng may desperation. So, ganyan ang beseeching. Kapag alam mong hindi mo kayang ayusin ang sarili mong kalagayan, lalapit ka sa isa na tunay na may kakayahang tumulong sa parehong paraan. Kapag tunay nating nakita ang bigat ng kasalanan, ang brokenness ng ating kalagayan at yung limitasyon ng ating sariling kakayahan, yung tamang tugon ay hindi pride, hindi po self-reliance, hindi empty activity. Ang tugon ay lumapit sa Diyos sa panalangin. Kaya, di ba, reminder rin sa ating kaninang morning service, napakahalaga po ng pananalangin. Hindi natin dapat maliitin. Kaya mga kapatid, tanungin natin yung sarili natin. Kapag tayo may burden, ano yung next step natin? Kapag nadudurog yung puso natin, saan tayo tumatakbo? Sa sarili ba nating kakayahan? Sa plano ba? Sa strategy? O sa Diyos sa panalangin? Dahil again, ito yung katotohanan. We move forward not by confidence in self, but by confidence in God's promises and grace. Ang parehong Diyos na tumatawag sa atin na magtayo ng wall,
siya rin ang nagbibigay ng biyaya upang makapagsimula po tayo. Dahil sa Nehemiah 1, bago pa man magsimula yung rebuilding sa labas, nagsimula na yung restoration sa loob, sa isang pusong lumapit sa Diyos ng may pagsusumamo. And then we go, saan ba natin makikita si Kristo dito sa Nehemiah 1? Dito mga kapatid, makikita natin si Kristo. Sa isang banda, si Nehemiah ay isang shadow ng mas dakilang mediator na darating. Siya ay na-burden, di ba? Na-burden siya sa kalagayan ng wasak na lungsod. Siya ay umiyak para sa bayan ng Diyos. Siya ay namagitan at nanalangin para sa kanilang restoration. Ngunit si Kristo ay mas higit kay Nehemiah. Kung si Nehemiah ay na-burden sa broken city, si Kristo ay na-burden para sa mga broken sinners. Kung si Nehemiah ay umiyak dahil sa kalagayan ng Jerusalem, we read, he wept. Si Kristo ay nanangis hindi lamang sa isang lungsod, kundi sa nawawalang kalagayan ng tao. We are reminded of how Christ wept over Jerusalem, seeing its spiritual ruin at judgment. Kung si Nehemiah ay lumapit sa Diyos sa panalangin, si Kristo naman ang ating tunay at walang hanggang tagapamagitan. Sabi sa Hebrews 7:25, He always lives to make intercession for them. At kung si Nehemiah ay naging instrumento sa muling pagtatayo ng pader, si Kristo ang siyang tunay na nagre-rebuild ng buhay ng mga makasalanan at nagre-restore ng relasyon natin sa Diyos. We become new creatures. Mga kapatid, kung titignan natin yung Nehemiah 1, makikita natin yung isang burdened heart, yung isang broken spirit, isang buhay na beseeching in prayer. Pero sa mas malalim na antas, ang lahat na ito ay nagtuturo sa atin papunta kay Kristo. Si Jesus, ang ultimate Nehemiah, siya ang tunay na nagdala ng burden, not for broken walls, but for broken sinners. Siyang tunay na nanangis, not just over Jerusalem, but over our lost condition. At siyang tunay na namagitan, not just through prayer, but through His very life, His very death, and ongoing intercession for His people. At siya ang nagbayad not just to rebuild walls, but to restore our fellowship with God. Sabi sa 2 Corinthians 5:18, all this is from God who through Christ reconciled us to Himself. Kaya sa huli, ito yung tunay na building project ng Diyos. God rebuilding sinners into His people through Christ. At ang ganda nito mga kapatid dahil again kahit introductory chapter pa lamang ng Nehemiah, yung larawan na agad nito yung kaligtasan, burden. Hindi tayo yung unang kumikilos, ang Diyos ang kumikilos sa puso natin. Siyang nagbibigay ng banal na burden, broken. Pinapakita niya sa atin yung bigat ng ating kasalanan. Dinadala niya tayo sa confession at repentance and beseech. Tinuturuan niya tayong lumapit sa Kanya, manalangin at umasa hindi sa ating gawa kundi sa Kanyang pangako at biyaya. Kaya para sa atin ngayon ang ibig sabihin nito ay ito. Ang tunay na restoration ay hindi nagtatapos kay Nehemiah. Tinuturo tayo nito kay Kristo sapagkat kay Kristo lamang, sa Kanya lamang may tunay na reconciliation, may tunay na rebuilding at may tunay na buhay. Kaya kung si Nehemiah ay tumingin sa awa ng Diyos para sa Jerusalem, tayo naman ay tumitingin sa finished work of Christ in the cross para sa ating kaligtasan. At bilang pagtatapos at mga aplikasyon, para po sa ating mananampalataya, mga kapatid, ang Nehemiah 1 ay hindi lang po tungkol sa how to rebuild walls. Hindi lang to manual on how to rebuild walls. More than that, ito ay tungkol sa kung paano sinisimulan ng Diyos ang restoration sa isang wasak at nangangailangang bayan. At malinaw yung pattern ng Kanyang pagkilos dito sa mga points na ating nabanggit. God burdens the heart, God humbles the sinner, God draws them to prayer, and then God prepares them for His work. At ayun yung makikita natin sa mga susunod na chapter. Kaya habang tinitingnan natin yung Nehemiah 1, ito yung mahalagang tanong. Ano po yung ginagawa ng Diyos kapag gusto niyang magsimula ng
pagbabago. We have to be clear na hindi dahil nagbabago ang Diyos, sapagkat alam naman natin sa kanyang sovereignty ay tinakda niya na ang lahat. Pero paano niya sinisimulan ang kanyang gawain at pagbabago sa ating buhay? Hindi po siya nagsisimula sa structures. Hindi siya nagsisimula sa panlabas. Hindi siya nagsisimula sa structures and programs. Kinikilos niya ang puso ng kanyang mga tao. At ito mismo yung nakita natin sa chapter na to. Ang beginning of restoration is not rebuilding the walls itself. It is a heart awakened by God. Una, burdened. May pusong binigatan, a burdened heart. Pangalawa, broken. May pusong nagpakumbaba, a broken and repentant spirit. Pangatlo, beseech. May pusong umasa sa grasya ng Diyos, a beseeching and prayerful spirit. Kaya bilang paglalapat, tanungin din natin yung ating sarili. Ano ba yung bumabagabag sa puso natin? Ano yung mga sirang walls na nakikita mo? Maaring ito ay besetting sin sa sarili nating mga buhay or sa pribado nating buhay. Maaring yung walls mo, maaring ito ay panlalamig sa pagsamba. Maaring ito ay kakulangan sa panalangin. Maaring ito ay mga bagay sa buhay iglesia na alam nating kailangang ayusin, ngunit nagiging passive na lang tayo. At minsan nasasabi na lang natin na ganito na noon hayaan na lang natin. Pero tandaan natin, nawasak yung walls. Wag na nating, if we are gonna rebuild the walls, wag na nating hayaang mawasak uli. Di ba? Sa biyaya ng Panginoon. Pero mga kapatid, bilang isang nagsisimulang iglesia, nawa ay hindi tayo masanay sa mga sirang pader sa paligid natin. Nawa ay maburden tayo sa mga bagay na dapat bumibigat sa puso ng bayan ng Diyos. Kapag ang sirang pader ay naging ordinaryo na lang sa atin, kapag ang compromise ay naging normal na lang, kapag ang kasalanan ay pinagpapaliban na lang, kapag ang panlalamig ay hindi na nakakaalarma sa atin, delikado na ang kalagayan ng puso natin. Also, tandaan natin, each of us is unique and capable of serving no matter what our position is. Si Nehemiah ay hindi naman pare, hindi propeta, pwede nga hindi na siya bumalik dun sa Jerusalem para i-rebuild yung wall. Hindi rin siya hari. Isa siyang cupbearer. Although nasa mataas siyang position, but he don't have any business or he's not really obliged na bumalik. Pero isang lingkod siya ng hari. Pero ginamit niya yung kinalalagyan niya upang mamagitan para sa bayan ng Diyos. Ang tanong ay hindi kung gaano kataas yung position mo. Ang tanong ay ginagamit mo ba ang kinalalagyan mo upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang bayan. Gayon din bilang isang iglesia, aplikasyon bilang isang iglesia, may mga iglesia na maraming ministeryo, maraming ministries, maraming events, at maayos ang programs. Pero kasabay nito, walang laman ang prayer meeting. Routine na lang yung worship. At walang tunay na transformation sa buhay ng mga tao. Dumadami ang activity pero humihina ang spiritual life. At dito tayo binabalaan ng Nehemiah 1. You can build a lot of things on the outside. You can build a lot of things on the outside for show and still lack God's presence. Kaya nga, before the walls go up, bago natin i-rebuild yung wall, before the walls go up, the heart must bow down. Bago magtayo sa labas, dapat munang lumuhod sa loob. Bago magkaroon ng rebuilding, dapat munang magkaroon ng burden, brokenness, at beseeching prayer. Kaya hamon sa ating mga Kristiyano, ano yung bumabagabag sa puso mo? Ano ang mga sirang walls na nakikita natin na kailangang ayusin? Nawa ay gabayan po tayo ng Panginoon sa bagay na to, sapagkat bawat isa sa atin ay bahagi ng bayan ng Diyos. At sa isang banda, tayo ay maaaring builders or breakers of the walls. Nawa ay magsama-sama tayo, hindi sa kung anumang agenda, kundi sa gawain ng Diyos, habang sama-sama nating hinaharap ang mga sirang pader at umaasa sa kanyang grasya para sa tunay na restoration. At higit sa lahat, para sa ating mga kaibigan na wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon, hindi lang po ito usapin ng iglesia, ito rin ay usapin ng kaluluwa. So ang tanong ko sa iyo, kaibigan, are you burdened?
Are you broken? Are you beseeching in prayer for God to save you? Sapagkat ang tunay na beginning ng restoration ay hindi lang sa fellowship sa iglesia na nandito ka lang sa iglesia na to, kundi higit sa lahat sa fellowship natin sa Ama. At saan to nagsisimula? Sa pagkilos ng Diyos. At kung kinikilos ka na ng Diyos ngayon, huwag mo na itong baliwalain. Sabi sa Romans 5 verse 8, samahan niyo po ako. Romans 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kaya ang panawagan, mga kaibigan, ay hindi ayusin mo muna ang sarili mo. Hindi rin to gumawa ka muna ng mabuti para magkaroon ka ng sariling pader na magbibigay sa iyo ng security. Hindi mo kayang itayo ang sarili mong pader. Hindi mo kayang ibalik ang sarili mo sa Diyos sa sarili mong lakas. Kahit nga si Nehemiah, hindi nagsimula sa sariling kakayahan. He was burdened. He was broken. He beseeched and prayed to the Lord. Kaya ang panawagan sa iyo, kaibigan, ngayon ay simple ngunit mahalaga. Lumapit ka kay Kristo, repent of your sin, believe in the Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita sa Nehemiah 1. Salamat dahil pinakita niyo po sa bawat isa sa amin na ang simulan po ng restoration ay hindi sa panlabas, hindi sa struktura, at hindi lamang sa mga bagay na superficial, kundi sa pusong iyong kinikilos. At tulad ni Nehemiah, naway bigyan mo rin po kami ng pusong nabibigatan sa mga kasalanan sa paligid namin, gayon din ng pusong nababurden sa mga sirang pader sa aming buhay, whether it be sa aming tahanan, sa aming pangsarili, sa aming trabaho, or sa aming iglesia. Panginoon, gawin mo rin kaming broken before you, na durugin mo po yung aming mga kayabangan, at turuan mo kaming magsisi at magpakumbaba sa inyong harapan. At tulad ni Nehemiah, gawin mo rin kaming beseeching, mga taong hindi umaasa sa sariling lakas, declaring our dependence sa inyo through prayer, lumalapit sa iyo sa panalangin at umaasa sa iyong biyaya, Panginoon. Umaasa rin sa finished work of our Lord Jesus Christ. Ituro mo kami kay Kristo sapagkat siya ang tunay na pinagmumulan ng restoration at kapayapaan. At para sa mga hindi pa mananampalataya, we also pray for them. Hipuin mo ang kanilang puso upang magsisi at sumampalataya. Nawa si Kristo lamang ang maitaas sa aming buhay at sa aming iglesia. Kayo na po ang bahala sa mga natitirang oras na ito. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.